Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Ihahatid namin sa inyo mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, National Day of Mourning para sa mga biktima ng Bagyong Christine, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Talisay, Batangas ngayong araw. Halaga ng naipamahaging tulong ng pamahalaan sa mga biktima ng Bagyong Christine, umabot na sa higit 1 bilyong piso. Paggunita ng Undas 2024, pangkalahatang naging mapayapa ayon sa Philippine National Police. Pambansang pulisya mananatiling nakaalerto. Panibagong bagyo nakapasok na ng bansa at tinawag na Marce. Bagyong Marce lumakas pa at isa ng tropical storm. At abiso sa mga motorista, dagdag bawas presyo ng mga produktong petrolyo nakaamba na naman ngayong linggo. Kung magkano, alamin. Naka-half mast sa mga bandila sa lahat ng pasilidad ng pamahalaan ngayong araw. Alinsunod yan sa deklarasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa November 4 bilang National Day of Mourning na pakikidalamhati sa lahat ng biktima ng Bagyong Christine. Samantala, patuloy naman ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan sa mga biktima ng bagyo. Si Clazer Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-4 na araw ng Nobyembre bilang Day of National Mourning o pambansang pagluluksa. Bilang pagkikisa ito sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay dulot ng Bagyong Christine. Sa inilabas sa Proclamation No. 728, inatasan ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas sa kalahating pole mula umaga hanggang paglubog ng araw sa lahat ng mga gusali at pasilidad ng gobyerno sa loob at labas ng bansa sa Lunes. Alinsunod sa Flag and Heraldic Code of the Philippines, ginagawa ito bilang tanda ng pagdadalamhati sa trahedya. Hinikaya ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino na mag-alay ng panalangin para sa mga biktima ng Bagyong Christine. Papalo na sa 1,788,630 na pamilya o 7,033,922 na individual ang naapektuhan ng Bagyong Christine, 139 ang nasawi. Kahit bumubuti na ang panahon, patuloy ang pag-abot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na bumabangon mula sa epekto ng Bagyong Christine. 3,400 na kahon ng family food pack ang ipinadala sa Barangay Bugtong sa Legazpi City, Albay na pinalubog ng Bagyong Christine sa baha. Higit 1 milyong kahon na ng family food pack ang naipamahagi ng DSWD para sa mga biktima ng Bagyong Christine. Para matulungan ng ating mga kababayan na nasiraan ng tahanan na muling makapagpatayo ng bahay, 3.2 million pesos na halaga ng pinansyal na tulong ang ipinagkaloob ng DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Sumipa na sa higit 1 bilyong pisong tulong ang naipamahagi ng DSWD, Office of the Civil Defense, mga lokal na pamahalaan at iba pang grupo sa mga biktima ng Bagyong Christine. Naging posible yan alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na whole-of-government approach o pagsasanay pwersa ng mga ahensya ng gobyerno para mapabilis at mas maging epektibo ang pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Gamit ang land, air at naval asset ng pamahalaan, 58 humanitarian sorties ang nagawa sa Naga City, Bicol at Batangas ng Armed Forces of the Philippines Multinational Coordinating Center at Civil Military Coordinating Center. Patuloy naman ang pag-aayos sa mga kalsada, pag-aalis ng bara sa mga imburnal at paglilinis sa mga kalye at iba pang daan ng DPWH. Naglaan naman ng higit 540 million pesos na halaga ng libreng binhi, gamot sa hayop at iba pang farm input ang Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisda na nasalanta ng bagyo. Bukod pa ito sa 500 million pesos na pautang mula sa Agricultural Credit Policy Council at 1 billion pesos na Quick Response Fund para sa rehabilitasyon ng mga pasilidad ng ahensya na nasira ng sama ng panahon. Clazer Pardilla
para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Day of Mourning sa Talisay, Batangas ngayong araw. Nakatakda ding mamahagi ng tulong ang Pangulo sa mga naapektuhan ng nagdaang kalamidad. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Alvin? Magandang umaga. Sa pamamagitan ng proklamasyon na inilabas ng Malacanang ay idineklara ang araw na ito, November 4, 2024, bilang National Day of Mourning. Ito'y bilang pakikidalamhati na din ng buong bansa sa mga nabiktima ng Bagyong Christine. Kaugnay nito ay pangungunahan ng Pangulo ang obserbasyon ng pambansang araw ng pagdadalamhati na gagawin sa Barangay Sampaloc sa bayan ng Talisay na isa sa grabeng naapektuhan ng nagdaang bagyo. Bahagi din ng maging aktibidad ng Chief Executive ay ang gagawin itong pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka, mangingisda at mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Gagawin ito hindi lamang sa Talisay kundi pati na sa bayan ng Laurel. At sa harap ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na ibangon ang mga nabiktima ng kalamidad, ay tiniyak ni Pangulong Marcos na hindi titigil ang gobyerno para mailagay sa maayos sa mga kababayan nating tinamaan ng hagupit ng nakaraang bagyo. Mga kababayan, hindi tayo titigil hanggat hindi pa nakakabangon ng lahat. Walang pagod ang ating mga ahensya. Naririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Sa ilabas na Proclamation 728 nitong weekend na Palasyo ay nakapaloob doon ang kautusan sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan na ilagay ang watawat ng Pilipinas sa half-mast. Kasabay nito ang panawagan din sa lahat ang magalay ng panalangin sa mga nasalanta at awalan ng buhay bunsod ng pagtama ng isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltazar. Balita naman mula sa PNA, nagpaabot ng pasasalamat ang Philippine Air Force sa Singapore, Brunei at Malaysia. Ito'y dahil na rin sa kanilang kontribusyon sa mga relief operations sa Pilipinas para sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine. Kinilala ng Philippine Air Force ang kanilang international partners kasabay ang Humanitarian Assistance and Disaster Response Operation sa Pasay City. Ayon kay PAF Commanding General Lieutenant General Stephen Pareño, ipinamalas sa mga bansa ang spirit of bayanihan nating mga Pilipino. Isang tradisyon na nag-ugat sa pagkakaisa at pagtutulungan para makamit ang isang layunin na walang inaasahang kapalit. Samantala, lumahok naman sa nasabing recognition and awarding ceremony ang mga kinatawan ng Republic of Singapore Air Force, Royal Malaysian Air Force at Royal Brunei Air Force kasama kanilang mga piloto at tauhan. Nasa 60 pamilya sa Daraga Albay na nasira ang bahay dahil sa magkakasunod na bagyo, pinagkalooban ng ayuda ng Department of Human Settlements and Urban Development. Lubos-lubos naman ang kanilang pasasalamat, lalo't malaki ang maitutulong nito para makapagsimula muli. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Tumagilid na at nawasak pa ang kusina ng bahay ni Salvacion Evangelista sa Budiao Relocation sa Daraga Albay matapos na makaranas ng malalakas na hangin at pagbaha ng kasagsagan ng Bagyong Christine. Ayon kay Salvacion, agad silang lumikas sa simbahan noong unti-unting tumataas ang tubig dahil sa walang tigil na ulan. Pagpunta namin dito, yung tubig hanggang dyan na po sa taas na yan. Yung 3 container ko po, hinanod na doon sa likod. Kinuha na lang po namin kasi sabi ko, sayang din yung tubig kung bakit punin pa namin sa kabila doon na rin po sa malayo-layo. Tapos, yun, nabigla kami yung bahay namin, ganito na lang. Nasa tabi ng creek at nasa mababang lugar ang bahay ni Salvacion. Ngunit ayon sa kanya, ngayon lang daw sila nakaranas ng ganong kalakas na ulan kung kaya't nagresulta ito sa pagkasira ng kanilang bahay at pagkakaroon ng lampas tuhod na baha kumpara nung mga nakaraang bagyo. Totally damaged ang naging resulta sa isinagawang assessment ng Department of Human Settlement and Urban Development Bicol sa bahay ni Salvacion kung kaya't nakatanggap siya ng nasa 30,000 pesos na ayuda mula sa ahensya. Malaki ang pasasalamat ngayon ni Salvacion sa DHSUD sa kanyang natanggap na ayuda. Papasalamat po ako kasi malaking bagay din po yung binigay sa akin. Tapos magpapasinimula din po ako ng bago naming tahanan
para mabigyan ko rin maayos ng tulugan ang mga bata. Isa si Salvacion sa 6 na po ng mga nakatanggap ng ayuda sa Daraga Albay sa ilalim ng Integrated Disaster Shelter Assistance Program o IDSAP mula sa DHSUD. Sa 6 na pong bahay, 3 dito ang totally damaged. Sa ilalim ng programang IDSAP, 10,000 piso ang matatanggap ng mga bahay na partially damaged habang 30,000 pesos naman sa mga totally damaged. Kapag mayroong kalamidad, dapat naka-action agad ang aming departamento para po kung mayroong request agad yung mga LGUs na may nasiraan ng bahay ay mabigay sa amin ang lista ng mga taong apektado para po makapag-validate kami on the ground together with other documentary requirements and makapagbigay ng tulong. Ayon kay Attorney Richard L. Manila, ang Regional Director ng DHSUD Bicol, kasalukuyan nilang pinoproseso ang mahigit 29,000 na mga benepisyaryo ng nasabing programa at biniberipika pa nila ito. Yung malilipat po, meron sa aming list na naisubmit ang Kamalig. Sa ngayon may UWAS para meron kami na-receive. And kanina may na-receive po kaming request from Sangay. And of course, alam naman natin, public knowledge, yung Libon, medyo napakalaki ng pinsala sa Libon. Aniya, tumatanggap pa sila ng mga aplikasyon sa mga gustong makatanggap ng nasabing ayuda. Kinakailangan lamang aniya na magsangguni sa barangay at munisipyo. Ang mga LGUs ang magsusumite ng mga listahan ng mga bahay na nasira dahil sa mga natural na kalamidad at kapag natanggap nila ito, agad magsasagawa ng assessment ang kanilang ahensya at dadaan pa sa ilang mga proseso. Nakatakda pang mamahagi ng ayuda ang DHSUD sa mga susunod na araw sa iba't ibang mga lugar sa Bicol Region. Isa lamang ito sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para sa pagbangon ng mga nasalanta ng Bagyong Christine. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Paul Hapin para sa Balitang Pambansa. Aabot sa mahigit 70,000 manggagawa na naapektuhan ng Bagyong Christine sa Calabarzon ang nahatiran ng tulong ng pamahalaan sa pamagitan niya ng tupad program ng Department of Labor and Employment. Si Bien Manalo ng PTV sa Balitang Pambansa. Naglaan ng 424 na milyong piso ang Department of Labor and Employment o DOLE Calabarzon para sa rollout ng tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged workers o tupad programa. Aabot sa mahigit 70,000 disadvantaged workers na lubhang naapektuhan ng paghagupit ng Bagyong Christine sa rehiyon ang nahatiran ng tulong. Makakakuha ng mahigit 170 milyong piso ang Batangas para sa halos 30,000 benepisyaryo nito. Mahigit 80 milyong piso naman para sa Cavite para sa higit 14,000 benepisyaryo nito. Makatatanggap ng higit 80 milyong piso ang Laguna para sa higit 14,000 tupad beneficiaries. Mahigit 60 milyong piso naman para sa lalawigan ng Quezon at higit 16 na milyong piso para sa probinsya ng Rizal. Bilang kapalit, kinakailangan magtrabaho ng mga benepisyaryo sa loob ng 10 araw na may kaugnayan sa community cleanup, debris clearing at rehabilitasyon ng public infrastructure. Doon po sa mga kababayan po nating nawalan ng hanap buhay o trabaho, maaari po silang makipag-ugnayan sa aming mga tanggapan o kaya po sa pinakamalapit pong Public Employment Services Office. Lahat po ng munisipyo at probinsya ay meron pong ganong opisina. Aabot naman sa mahigit 30 milyong pisong halaga ng cash for work wages ang naipamahagi ng DOLE sa mga naapektuhan ng bagyo sa ilang lugar sa Bicol Region. Bahagi pa rin ito ng tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged workers o tupad program ng ahensya. Mahigit 7,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng tulong. Nagsimula ang pamamahagi ng tulong sa rehiyon noong October 28 at tatagal hanggang November 5. Para naman po sa mga manggagawa, sa mga kumpanya at mga opisina, bago pa man o habang nananalasa po yung bagyo o pagkatapos ng bagyo, ay sinigurado po natin na sila po ay ligtas at malayo po sa anumang disgrasya. Tumulong naman ang mga benepisyaryo ng tupad programa sa pagsasaayos ng tulay sa Barangay Marigondon Norte sa Romblon. Ang tulay kasi ang nagsisilbing daanan papuntang town proper. Tiniyak naman ng DOLE Mimaropa na patuloy silang magbibigay ng trabaho sa mga disadvantaged workers sa rehiyon sa pamamagitan ng tupad programa. Nakatatanggap ng 395 pesos ang mga benepisyaryo na siyang kasalukuyang pinakamataas na minimum wage sa rehiyon. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
Nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang panibagong bagyo na tinawag na Marce. Lumakas pa yan bilang tropical storm. Ang update sa lagay ng panahon, alamin natin mula kay Weather Specialist Simon Magusa. Magandang umaga po, Ginoong Simon ng Pag-asa. Good morning po sa lahat. Ito po ang latest update sa ating kalagayan ng ating panahon. Ang sama ng panahon na nasa silangan ng bansa ay lumakas at kaninang alas 2 ng madaling araw ay ito'y nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay pinangalan ng Marce at nasa kategoryang tropical storm. As of 4 a.m. namataan ang sentro ng bagyo, Marce doon sa 935 km east of Eastern Visayas na may lakas na 65 km per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na umaabot ng 80 km per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos itong west-northwestward sa bilis na 25 km per hour. Sa ngayon, wala pa namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa, pero bukas maaari na tayong magtaas ng wind signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Dito naman sa Metro Manila, inaasahan na makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon na may dalang panakanakang pagulat at na may pagkulog at pagkidlat. Yan po ang latest sa DOST Pag-asa Forecasting Center. Maraming salamat. Maraming salamat din po, Pag-asa Weather Specialist Ginoong Simon Magusa. Ibinalik muli ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, katuwang ang Department of National Defense ang Interagency Coordinating Cell sa Pilipinas. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chiroro Jr., ang pag-reinstate ay isinagawa para masubaybayan ng mas maigi ang mga emergency operations sa bawat lugar sa bansa. Binigyang diin ng kalihim ang kahalagahan ng pagiging handa at pagkakaroon ng mabilis na rescue at relief operation sa mga lugar na labis na maaapektuhan ng mga kalamidad. Magsisilbi din aniyang one-stop shop ang IACC na ipapakalat sa iba't ibang mga rehiyon. Ipinunto din ni Teodoro ang kahalagahan ng inisyatibo para palakasin ang disiplina at proseso ng mga otoridad sa harap ng mga kalamidad na maaaring tumama sa bansa. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga lokal na pamahalaan at Office of the Civil Defense para sa pagbibigay ng agarang tulong. Susunod sa balitang pambansa, paggunita ng undas ngayong taon, pangkalahatang naging mapayapa ayon sa PNP. Ang update sa sitwasyon sa ilang terminal, alamin. At panibagong oil price adjustment nakaambala naman ngayong linggo. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng balitang pambansa. Sa mga studio set na ito, unang nabuo ang mga programang tumatak sa mga Pilipino at naging bahagi ng kwento ng PTV sa mahaba nitong kasaysayan sa telebisyon. Bilang pioneer sa industriya, binuo ng PTV ang kauna-unahang morning show sa Pinoy television noong 1978 at unang humubog sa mga murang isipan sa pamamagitan ng mga premyadong educational program. Nanguna rin ito sa paglikha ng mga skills development at livelihood training programs sa TV, public service programs na punong-puno ng puso at pagmamalasakit sa kapwa, mga bagong konsepto sa paghahatid ng balita, mga programang nagpapakita ng ating mayamang sining at kultura, at ang mga pinakasusubaybayang sports coverage at palaro sa bansa, gaya ng PBA at ng Summer Olympics. Magpahanggang ngayon, naging panata na ng inyong pambansang TV ang maghandog ng mga dekalibreng programa para sa panibagong henerasyon ng mga manonood. Ito ang PTV, ang pambansang TV sa bagong Pilipinas. Mahigpit na binabantayan ng Philippine National Police sa mga terminal, paliparan at pantalan. Kasunod yan ang pag-uwi ng mga biyahero sa kanilang mga probinsya pagkatapos ng undas. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, nasa 18,000 pulis ang nakakalat sa mga transportation hub at mga sementeryo. Masaya ring ibinalita ni Fajardo na walang untoward incidents na nangyari sa panahon ng undas, maliban sa nangyaring sunog sa Bagbag Cemetery sa Novaliches, Quezon City noong November 1.
At dahil balik-pasok na ngayong Lunes, ating silipin ang update sa sitwasyon ng ating mga kababayan ngayong umaga sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV para sa Balitang Pambansa Live. Unti-unti nang nagdadagsaan ng mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ngayong unang Lunes yan ng Nobyembre, karamihan sa kanila mga pauwi galing sa kanilang mga probinsya. At alam mo, Naomi, ngayon din ang unang araw ng balik trabaho at balik eskwela makalipas ang undas. Vacation is over. Matapos ang panandaliang bakasyon dahil sa undas, balik trabaho at eskwela ng ating mga kababayan. Dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, karamihan mga pasaherong pumapasok dito. Karamihan sa kanila mga nagunita ng undas sa kanilang mga probinsya at kinakailangan ng para dahil sa trabaho. Kabilang sa mga dumarating ngayong araw ay mga mula Bicol at Cavite. Kagaya na lamang ng ilan sa mga nakausap na galing silang Bicol at doon na nagunita ng undas. Si Gemma, dalaw sa kanyang sinamantala para makapag niyang mga kaanak sa Bicol. Si nanay, pinalaw ko doon kasi nga medyo matanda na, kaya isinama ko na rito pa Manila para magbakasyon naman siya dito. Habang si Lloyd na bumiyahe rin mula sa Bicol ay tila dismayado sa kanyang naging karanasan dahil sa karamihan sa kanyang mga kamag-anak ay binagyo noong bagyong Christina. Grabe, halos kawawa doon. Halos yung iba nga nagrereklamo nga na, parting naga lang, halos nangingi na rin ng tulong kasi ba na-stranded. Samantala, inaasahan ngayon na dadagsa ang maraming mga pasahero dito sa PITX. Kaya naghihigpit pa rin ang seguridad ng mga pulis dito. Sa anipuwerasang nagbabantay ang Parañaque PNP at Southern Police District. Nakikita mo ngayon sa aking likuran ang unti-unti ng pagdating, no? Mangilan-ngilan na ang mga dumarating na mga pasahero dito sa PITX. At mahigpit niyang paalala ng mga otoridad dito na mahigpit pa rin nilang ipinagbabawal ang pagdadala ng mga harmful materials at maging ng mga lighter kasi panigurado dito pa lang sa entrance ng PITX ay agad na yung kukumpiskahin ng ating mga security officers. Samantala, Naomi, kahapon umabot sa 178,254 ang dami ng mga pasahero na dumagsa dito sa PITX at posible pa yung mas dumami ngayong araw. As of 6 a.m., nasa 17,380 na ang mga pasaherong nagtungo dito sa PITX. Mula sa PTV, ako si Isaiah Mirafuentes para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng PTV. Unti-unti na rin ang pagdagsa ng mga kababayan nating papauwi na sa kanilang mga lugar ngayong araw. Dahil dyan, ating alamin ang update sa sitwasyon sa isa sa mga bus terminal sa Cubao. Si Denise Osorio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Denise. Ace, katatapos lang ng long weekend para sa karamihan ng ating mga kababayan at simula kagabi, nagdagsaan na ang mga lumuluwas o umuuwi ng Maynila mula sa kanilang mga probinsya. Merong nakaranas ng pahirapan sa pagsakay dahil sa dami ng tao. Meron ding nakaranas ng mabilis na pagbiyahe. Tulad ni Josephine Castillo, karaniwang 7 oras ang kanyang biyahe sa araw galing Pangasinan. Pero naging 4 hours lang. Mabilis, walang traffic. Pero si Jomar Ospil, mas natagalan na nga ang biyahe, medyo nahirapan pa dahil sa dami ng tao kahit gabi ang biyahe. Hirap, madaming tao. Tapos pagod din, hassle, sobra, sa pila, madami. Ngayon nasa 6 na oras. 5 to 6 hours ang biyahe from Pangasinan. Pero pag wala namang hindi on dust, yung regular na biyahe, 4 to 5 hours yung abot. Ayon naman kay Marlene de la Cruz, walang gaanong pinagbago dahil pareho pa rin ang pamasahe niya at pilahan lang ang katapat basta may bus na dumarating. Ace, nasa mga 12 hanggang 15,000 ang katao na inaasahan ng ating mga otoridad na darating ngayong araw mula para sa buong araw na yan dito sa Maynila. At dahil dyan,
Tignan natin ngayon ang sitwasyon ng trapiko ngayong umaga. Simulan na natin dito sa EDSA Cubao kung saang bumper to bumper na ang traffic ng southbound lane mula pa lang sa Quezon Avenue. All the way na yan hanggang makalagpas ng Annapolis. Saglit na bibilis ang takbo ng trapiko pero bago pa mang dumating sa Boni Avenue, siksikan na naman hanggang bago mag-Buendia Avenue. Samantala, mas maluwag ang daloy ng trapiko sa northbound lane dito pero may bahagyang kabagalan pagdating sa May Araneta. Pagkalagpas ng Farmers Market hanggang sa pagkalagpas ng Aurora Boulevard pero tuloy-tuloy pa ang daloy ng trapiko hanggang Cloverleaf. Kung nagmumula naman ng Pasay o Makati, mabagal pa rin ang usad ng mga sasakyan mula sa Guadalupe hanggang Guadix Drive patungong Ortigas Avenue. Ace, yan ang pinakahuling balita mula rito sa EDSA Cubao. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Osorio ng PTV. Tumaas ng 12% ang bilang ng mga turistang bumisita sa bansa nitong undas. Batay sa tala ng Bureau of Immigration, nasa higit 167,000 na pasahero ang dumating noong October 31 at November 1. Mas mataas ito sa higit 149,000 na naitala noong 2023. Sa Ninoy Aquino International Airport, 19,000 ang passenger arrivals habang higit 20,000 naman ang departures. Una dito, nasa 58 bagong immigration officer ang ipinakalat ng BI sa iba't ibang paliparan sa bansa. Asahan ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Posibleng bumaba ng 40 hanggang 70 centavos ang kada litro ng gasolina. Tinataya namang bababa ng 20 centavos ang kada litro ng diesel, habang tataas ng 10 o 20 centavos ang kada litro ng kerosene. Ang posibleng rollback ay bunsod ng panawagang pulong ng Prime Minister ng Israel, bunsod ng walang tigil na gera sa Lebanon. Ang pagtaas naman ng presyo ng kerosene ay bunsod ng pagbaba ng inventaryong langis ng Amerika. Inaprubahan na ng COMELEC ang pag-shade ng 15% sa balota para sa 2025 national at local elections. Paglilinaw ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mismo ang COMELEC Bank ang nag-approve nito. Kasabay nito nanawagan si Garcia sa mga kandidato na tulungan ng COMELEC sa pagbibigay ng impormasyon sa mga botante kung paano binugan ang napupusuan nilang kandidato sa balota. Ang kampanya para sa national candidates ay magsisimula sa February 11 sa susunod na taon, habang ang mga lokal na posisyon naman ay magsisimula sa March 28. Magtatagal ang kampanya hanggang May 10, 2025. Malapit nang matugunan ang problema sa supply ng kuryente sa Oriental at Occidental Mindoro sa pamamagitan yan ng Batangas-Mindoro 500 kV interconnection and backbone project na target na matapos sa 2030. Si Voltaire Dequina ng PIA sa Balitang Pambansa. Mabibigyan na rin ng solusyon ng pamahalaan ang matagal ng problema ng mga Mindoreño sa supply ng kuryente sa dalawang probinsya sa Mindoro. Sa ginanap na bagong Pilipinas Nagyao 2024 Town Hall Meeting sa Occidental Mindoro noong October 28, ibinahagi ng National Economic Development Authority ang plano ng pamahalaan na pagkonekta ng Mindoro sa Main Grid Luzon o ang Batangas-Mindoro 500 kV Interconnection and Backbone Project o BMIBP, natutugon sa problema sa supply ng kuryente ng Oriental at Occidental Mindoro. Sa presentasyon ni Shell Sarabia, Policy Formulation Division Chief ng National Economic and Development Authority Mimaropa, ang proyekto ay may dalawang bahagi. Ang una ay ang paglalagay ng submarine cables mula Lobo, Batangas patungong Calapan City na may pondong 45.49 billion pesos. Inaprubahan ito ng Energy Regulatory Commission noong February 2023 at inaasahang matatapos sa 2027. Ang ikalawang bahagi naman ng BMIBP ay ang pagtutuloy ng 500 kV transmission line mula Calapan City patungong bayan na Magsaysay sa Occidental Mindoro. Sa Magsaysay itatayo ang 500 kV station na inaasahang kayang i-accommodate ang mga offshore wind projects at iba pang proyektong pagkukunan ng enerhiya sa timog bahagi ng Mindoro. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 45 billion pesos at target matapos sa 2030. Ayon pa kay Sarabia, maliban sa pagkukonekta ng Mindoro sa Luzon Main Grid, pinaplano rin ng pamahalaan na ikonekta ang grid ng Mindoro at Palawan, Quezon at Marinduque, gayon din ang Panay Island at Romblon. Ang pagsasakatuparan ng proyekto ito ng pamahalaan ay may malaking kaginhawahan para sa kabuuang Mindoreño at magdadala ng kaunlaran sa ekonomiya ng mga probinsya dito.
Mula sa Philippine Information Agency Occidental Mindoro, Voltaire Diquina, para sa Balitang Pambansa. 80 estudyante sa Surigao del Sur ang nanganganib na huminto sa pag-aaral dahil yan sa kahirapan ang natulungan ng programang Lahutay Tungha ng Department of Education kasamang iba pang ahensya ng pamahalaan. Si Marish Celedenia ng PIA sa Balitang Pambansa. Dahil sa programang Lahutay Tungha na pinangungunahan ng Department of Education o DepEd Surigao del Sur Division, kasama ang Department of Social Welfare and Development at ang Provincial Municipal Converge Advisory Council, natulungan ang 80 na mga estudyante sa Libasud Integrated School sa liblib na munisipalidad ng San Miguel, Surigao del Sur na nanganganib huminto sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Sila'y ginawang benepisyaryo ng Supplementation Feeding Program na binigyan ng NutriPack snacks at libreng tanghalian na mainit na pagkain o hot meal. Libreng pamasahe naman ang pinagkaloob na suporta sa 34 na estudyante na nakatira sa malalayong sitio hanggang matapos ang klase ngayong school year. Ang programang Lahutay Tungha ay dinisenyo upang tugunan ang lumalaking suliranin ng mga estudyanteng nasa panganib na huminto sa pag-aaral. Nakilala rin bilang Students, Pupils at Risk of Dropping Out o SARDO at PARDO. This program aims to provide holistic intervention addressing those various factors influencing students at risk of dropping out. Our efforts focus on supporting the mental health wellness, the physical well-being, enhancing the academic performance, as well as the socio-economic challenges of our learners. Dahil sa tagumpay na implementasyon ng programa, inanunsyo ng DepEd Surigao del Sur na palalawakin pa ang programa sa 10 karagdagang paaralan sa probinsya na may naitala ring mataas na dropout rate ngayong school year. Sa tulong ng mga partners sa programa, malaki ang tiwala ng DepEd Surigao del Sur na magiging sustainable ang Lahutay Tungha at patuloy itong mag-aalok ng holistic intervention na tumutugon hindi lamang sa mga pang-akademikong pangangailangan ng mga mag-aaral, kundi pati na rin sa mga socio-economic needs nila at sila ay makapagtatapos ng pag-aaral at magkakaroon ng magandang kinabukasan. Kasama si Nida Grace P. Barcena ng Philippine Information Agency Caraga, Renel Luzon Escuadro para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita kasama ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Mula sa PTV, ako naman si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.